Pinoy Love Story Series. CEO of Stranyo Corporation revealed that their company has financial problem. She remained silent after of what she told to the media. Hindi maiwasang titigan ni Ivan ang litrato ni Danica na nasa article na iyon ng magazine. Maganda pa rin ito sa paglipas ng taon. Napangisi siya at isinandal ang katawan sa swivel chair. Hindi niya pa rin makalimutan ang ginawa nito sa kanya. 10 taon na ang nakakaraan. Iyong akala niya na ayos na ang lahat pero hindi pala. Bumalik tayo sa nakaraan kung kailan namuo ang pag-iibigan ni Danica at Ivan. Kung bakit sila nagkahiwalay. Babe. Napatingin si Ivan sa kanyang kanan nang marinig ang magandang tinig na iyon. Nakita niya si Danica na patakbong lumapit sa kanya. Tumayo siya at sinalubong ito. Patingin? Sabi niya nang huminto ito sa harapan niya. Ipinakita nito ang hawak na test paper. Look, pasado ako. Masayang sabi nito. Kinuha niya iyon at tiningnan. Out of 50, 2 lang ang mali nito. Tumingin siya rito. Congratulations, babe. I am so proud of you. Nagagalak niyang sabi. Tinitigan siya nito. You're my inspiration, babe. Madamdamin nitong pahayag. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang luhang lumabas sa mata nito. Kaagad niya iyong pinunasan. Ikaw din naman ang inspirasyon ko kaya nagsisikap ako na mag-aral. Gusto ko matanggap ako ng parents mo. Sinsero niyang sabi sa kahinalikan sa noo ang kasintahan. Narito sila sa lugar na walang gaanong tao. Lihim lamang ang relasyon nila dahil tiyak na tututol ang magulang ni Danica. Masaya siya dahil kahit magkaiba ang estado nila sa buhay ay minahal at tinanggap siya nito. Kailangan na lang niyang patunayan na karapat-dapat siya kay Danica. May nakapagsabi sa akin na lagi daw kayong magkasama ng isang 3rd year college. Lalaki daw ito? Tanong sa kanya ng ama niya nang kumakain sila ng hapunan ng gabing iyon. Natigilan si Danica at napahigpit ang hawak niya sa kubyertos. Huminga siya ng malalim at nag-angat ng tingin para tingnan ang kanyang ama na matiim na nakatitig sa kanya. Sino naman kaya ang nagsusumbong sa kanyang ama? Bigla niyang naalala si Larissa. Naikuyom niya ang kamao dahil doon. Si Larissa ba ang nagsumbong sa inyo, Dad? Tanong niya. Oo, mabuti iyon para alam ko kung sino ang mga kaibigan mo sa paaralan. Huwi ka nito. Napabuntong hininga siya. Si Larissa ay pinsan niya. Pinsan niya na abot langit ata ang inggit sa kanya. Dad, kaibigan ko po si Ivan. Wala naman sigurong masama ko makikipagkaibigan ako sa lalaki, 'di ba? Mapang-uyam niyang tanong. Tiningnan siya ng masama ng kanyang ama. Huwag mo kong kausapin sa ganyang tono, Danica. Pagbabanta ng kanyang ama. Umiling-iling siya. Alam ko na ang sunod niyong gagawin. Aalamin ninyo kung totoo nga na magkaibigan lamang kami, 'di ba? Lagi namang ganun, 'di ba? Kapag may lalaki nakikipagkaibigan sa akin, ay pinapangunahan nyo na. Tumayo siya. Nawala na ako ng gana. Sabi niya. Bumalik ka dito, Danica. Galit na tura nito. Dumagundong sa kabuuan ng dining area ang boses ni Danilo Estranyo. Danilo, hayaan mo muna ang anak mo. Mahinhin na tura ng kanyang ina at hinawakan sa siko ang asawa. Please, Dad. Huwag niyo muna akong pilitan kahit ngayon lang. Pakiusap niya sa kanagtungo sa kanyang silid. Padaba siyang nahiga sa kama at umiyak. Lagi na lang sila ang nasusunod. Wala na akong kalayaan na gawin ang gusto ko. Pagrereklamo niya, ang kanyang ina na lamang ang kakampi niya. Nakatulugan na niya ang pag-iyak. Bakit parang ang lungkot mo? Tanong ni Ivan nang minsang yayain niya si Danica na kumain sa isang fast food chain. Nag-angat ng tingin si Danica mula sa ginagawang paghiwa ng steak saka siya tiningnan. Nagsumbong si Larissa kay Dad na lagi tayong magkasama. Sambit niya. Huminga siya ng malalim. Hindi talaga mapagkakatiwalaan si Larissa.
Handa kitang ipaglaban sa Naputol lang sasabihin ni Ivan ang sumingit sa Danica. No, hindi mo pwedeng gawin yun, Ivan. Tiyak na paghihiwalayan tayo. Natataranta nitong sabi. Napatitig siya rito. Gusto ko lang makita at malaman nila na sincero ang pag-ibig ko sa'yo. 3 taon na lang ay gagraduate na ako at magkakaroon ng magandang trabaho at makakapag-ipon na ako. Buong tatag niyang sabi sa kasintahan. Nagbaba ng tingin sa Danica. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanila, Ivan. Pakiusap nito. Tumango-tango siya sa kahinawakan ang kamay ng kasintahan. Tumingin ito sa kanya. Ngumiti siya. Okay. Malaki ang tiwala ko sa iyo, babe. Malalampasan natin to. Buong tapang niyang sabi. Ngumiti si Danica. Salamat, babe. Sabi niya. Hindi niya alam na mga sandaling iyon ay may palihim na kumukuha ng litrato sa kanila ni Danica. Walang iba kundi si Larissa. Ano ang ibig sabihin nito, Danica? Tanong sa kanya ng kanyang ama. Pagka-uwi niya galing universidad. Nakaharap sa kanya ang cellphone ng ama niya. Napakunot noo siya. Ibinigay nito sa kanya ang cellphone. Kinuha niya iyon. Ang litrato ay kuha kanina lamang sa fast food chain kung saan sila nag-lunch ni Ivan. Bakit magkahawak ang kamay ninyo? Pang-uusisa ng kanyang ama. Hinawakan ni Kame ang braso ng asawa. Han, baka hinawakan lang nito ang kamay ni Danica para i-comfort. Sabi ng kanyang ina. I-comfort? Pwede naman ito i-comfort si Danica sa pamamagitan ng salita. Bakit kailangan itong hawakan ang kamay ng anak natin? Hindi kumpinsido ang sabi ni Danilo. Huminga siya ng malalim. Ito na ata ang tamang pagkakataon para sabihin niya sa kanyang ama ang lahat. Alam niyang wala silang ginagawang masama ni Ivan, kaya sasabihin niya na ang sekreto nila. Yes, Dad. Boyfriend ko po si Ivan. Ang lalaking nasa picture. Wala po kaming ginagawang masama ni Ivan. Inspirasyon po namin ang isa't isa, Dad. So please, hayaan mo na kami. Pakiusap niya rito. Bumuga ng marahas na hininga si Danilo. Nilapitan siya at hinawakan ang kanyang braso. Bata ka pa, Danica. Marami pang pwedeng mangyari. Madamdamin nitong pahayag habang nakatitig ng buong pagsuyo sa kanya. Patawaran mo rin si Dad dahil nagpadala ako sa emosyon ko. Sabi nito, napakagatlabi siya. Paano ang pangako nila ni Ivan? Ayaw niyang sumira sa pangako niya rito. Pero Dad, nangako na ako kay Ivan na tatapusin namin ang pag-aaral ng magkasama. Hindi po kami gagawa ng bagay na ikakagalit ninyo at maging dahilan para huminto ako sa pag-aaral. Buong sincero niyang sabi. Tiningnan ni Danilo si Kami. Tiningnan si Danica ng kanyang ina. Di ba hindi full scholar si Ivan? Tanong ng kanyang ina. Tumango-tango siya. Oo. Hindi full scholarship ang nakuha ni Ivan dahil iyon ang para sa mga nakapasa sa test. Makukuha lang ang full scholarship kung nagdo-donate ka sa university monthly. At ang donation na iyon, ibinibigay ng university sa mga charity. Kaya iyong mahihirap na kagaya ni na Ivan ay magkakaroon lang ng scholarship kapag nakapasa sa test. Todo kayod ang kanyang ina sa pagtatrabaho sa mansyon ni Mr. Terso Aurelio. Isang byudo at nagmamay-ari ng isang franchise company. Bibigyan namin siya ng full scholarship. Kami ang magbabayad para sa kanya sa monthly donation. Wika ng kanyang ina. Natulala siya. Hindi niya akalain na kayang gawin iyon ng kanyang magulang para layuan niya si Ivan. Pag-iisipan ko, Dad. Sabi niya saka nagtungo sa kanyang silid. Gabi, nahiga si Danica sa kama habang nakatitig sa kesame. Kakatapos lang niyang maghapunan. Hindi naman siya tinanong ng kanyang magulang tungkol sa naging pag-uusap nila. Marahil, binibigyan siya ng oras na makapag-isip ng maayos at hindi bigla ang desisyon. Inisip niyang mabuti ang magiging desisyon niya. Ilang minuto na siyang nakatitig nang maisip ang pinakamainam na solusyon. Napapikit siya. Patawarin mo ko, Ivan. Ito lang ang alam kong paraan para sa kinabukasan mo. At hindi na mahirapan pa si tita. Sabi niya sa sarili sa kaipinikit ang mga mata. Nang gabing iyon,
ay hindi siya gaano nakatulog dahil sa pwedeng maramdaman ni Ivan sa gagawin niyang pagkikipaghiwalay. Nakaupo si Danica sa usual spot nila ni Ivan, sa lilim ng punong akasya na may kalayuan sa gusali. Dito sila magkikita ni Ivan at ngayon niya sasabihin ang desisyon niya. Huminga siya ng malalim. Napasinghap siya ng may mga palad na tumakip sa kanyang mga mata. Napakagat-labi siya ng mapagsino kung sino iyon. Hinawakan niya ang kamay nito. Ngayon ang huling araw na mahahawakan niya ang kamay ni Ivan. Mamimiss niya ito. Ivan, sabi niya. Tinanggal ng kasintahan ang kamay na nakatikip sa kanyang mga mata at humarap sa kanya. Ganoon na ba kalalim ang iniisip niya para hindi mapansin ang paglapit nito sa kanya. Nagtungo ito sa kanyang harapan. Mukhang malulunod ata ako sa lalim ng iniisip mo. Okay ka lang ba? Tanong nito habang nakatitig sa kanya na punong-puno ng pag-aalala. Huminga siya ng malalim. Ivan, let's break up. Sabi niya na naging dahilan ng panlalaki ng mga mata ni Ivan at ang pag-awang ng labi dahil sa sugat. Ano? Bakit ka nakikipaghiwalay? Okay naman tayo kahapon, 'di ba? Sunod-sunod na tanong ni Ivan kay Danica. Hindi niya akalain na sasabihin nito iyon. Ang buong akala niya ay nakikipagkita ito sa kanya dahil gusto siya nitong makita pero hindi pala. Tiningnan siya ni Danica na para bang ihirap na hirap ito sa naging desisyon. Dahil iyon ang kailangan. Nalaman ni Dad na tayo na. Ipinaglaban naman kita, Ivan, pero wala eh. Malaki ang respeto ko kay Dad kaya kahit masakit ay gagawin ko. Lilipat na rin ako ng ibang universidad. Tugon ni Danica. Napailing-iling siya kasabay ng pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. No, don't do this to me, Danica. Nangako tayo sa isa't isa, di ba? Haharapin ko ang daddy mo at sasabihin ko na mabuti ang hangarin ko sa'yo. Determinado niyang sabi, napakagat-labi ito. Sorry, pero buo na ang desisyon ko. Bukas na ako pupunta sa universidad na lilipatan ko. Makakalimutan mo rin ako, Ivan. Desidido nitong sabi, saka siya tinalikuran at naglakad paalis. Natulo siya sa kinatatayuan at halos hindi makagalaw dahil sa mga nangyari. Hindi niya akalain na ganoon ang mangyayari. Sobra niyang minahal sa Danica at halos wala na siyang itinira sa sarili. Pero ito pala ang mangyayari. Kinaumagahan pumasok si Ivan nung parang wala sa sarili. Lalo at nalaman niya na lumipat na talaga si Danica ng universidad. Halos hindi siya nakatulog kagabi dahil sa kakaisip. Bro, ayos ka lang? Tanong sa kanya ng kabarkada niyang si Rim nang papasok siya ng silid-aralan. Umalis siya. Ayos lang ako. Sagot niya. Si Danica ba ang rason? Tanong nito. Huminga siya ng malalim saka umupo sa upuan niya. Umupo rin si Rim sa tabi niya. Oo, siya nga. Ang sakit lang dahil umalis siya ng universidad. Pagsusumbong niya, tinapik-tapik lang nito ang balikat niya. Magiging maayos din ang lahat. Makakalimutan mo rin siya. Pagpapagaan nito ng loob sa kanya. Kung alam lang nito ang relasyon niya kay Danica ay siguradong hindi nito iyon sasabihin sa kanya. Ang alam lang kasi ng mga ito ay kaibigan niya si Danica. Itiniklop ni Ivan ang magazine na binabasa sa kanapatingin sa pinto nang biglang may kumatok sa kanyang opisina. Baka si Leo iyon, ang sekretarya niya. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok si Leo na may nakapaskil ng ngiti sa mga labi. Anong balita, Leo? Tanong niya rito. Ngumisi ito. Mukhang alam niya ang ibig sabihin ng ngising iyon. Nakapag-set po tayo ng meeting kay Miss Danica Estraño, sir. Tugon nito. Napangiti siya ng matamis. Good. Tugon niya. Magkikita na kayo ng ex mo, sir. Ano kaya masasabi nito ngayon na CEO ka na? Tiyak na magugulat iyon, sir. Sabi ni Leo. Hindi lingid kay Leo ang nakaraan nila ni Danica Estraño. Sa loob ng 7 taon na sekretarya niya ito, ay nakapagpalagayan niya ito ng loob. Talagang mapagkakatiwalaan niya ito. Yes, Leo. Gusto ko maramdaman niya iyong sakit na naranasan ko nang iwan niya ako. Punong-puno ng hinanakit niyang sabi. It's your turn. Sabi naman ito.
Dad, Mom, mamimit ka na ang CEO ng Morales Enterprise. Nag-set po siya ng meeting sa akin. Masigla niyang sabi na makapunta siya sa silid ng kanyang ina. Napatingin sa kanya si Kame. Mabuti naman kung ganun, anak. Sana siya na ang solusyon sa problema natin. Anong pangalan niya? Sabi ng kanyang ina. Ivan Morales ang pangalan. Sagot niya. Tingnan mo nga naman. Kapangalan pa nito ang ex-boyfriend niya si Ivan Sauro. Hindi niya tuloy maiwasang isipin kung kamusta na kaya ito. May pamilya at anak na kaya ito. Okay ka lang, anak? Tanong ng kanyang ina na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ngumiti siya. Bigla ko lang naisip si Ivan, Ma'am. Kamusta na kaya siya? May asawa at anak na kaya ito? Baka successful na ito ngayon. Komento niya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng panghihinayang dahil hindi sila ang nagkatuluyan. Pero ayos lang. Alam niyang tama ang naging desisyon niya. Ngumiti ang kanyang ina. For sure, successful na siya ngayon. Masaya kami ng iyong ama dahil naging daan kami para makagraduate siya. Sinserong sabi ng kanyang ina at napatingin sa kanyang ama na nakahiga sa kama. Mahimbing na natutulog ang kanyang ama. Stage 4 na ang sakit nitong tumor. Lumapit siya rito at hinawakan ang kamay nito. Dad, namimiss na kita kasama sa kumpanya. Aniya at hindi napigilan ang mapaluha. Narito ngayon si Danica sa conference room kasama si Irene na sekretarya niya. Hinihintay si Mr. Ivan Morales. Kasama daw nito ang sekretarya nito. Hindi niya alam pero kinakabahan siya ng mga sandaling iyon. Nakatanggap siya ng email galing kay Ivan na on the way na raw ito kasama ang sekretary nito. Huminga siya ng malalim. Okay ka lang, Ma'am? Tanong ni Olive sa kanya. Ngumiti siya. Medyo kinakabahan lang. Tugon niya. Ngumiti rin ito pabalik. Kaya niyo po yan. Besides, ang sekretarya niya ang nag-reach out sa inyo. Kaya close deal na po yan. Pagpapagaan nito ng loob sa kanya. Thank you. Hindi ko lang maiwasang kabahan. Hindi ko alam kung bakit. Tugon niya. Marahil isa siya sa pinakasuccessful na businessman sa bansa, kaya kinakabahan po kayo. Sasagot na sana siya nang may kumatok sa pintuan ng conference room. Napatingin sila roon. Sinabi naman niya kung anong floor ang conference room at pina-assess ang mga ito kay Roxy na receptionist nila. Mukhang nandito na po sila. Masigla nitong bate saka tumayo at nagtungo sa pintuan para buksan iyon. Siya naman ay bumilis ang tibok ng puso niya. Nang mabuksan iyon ni Olive ay pumasok ang bisita nila. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang lalaki. Hindi maaari. Imposible. Dahil ang lalaking nasa kanyang harapan ay walang iba kundi si Ivan, ang ex niya. Ivan, sambit niya sa pangalan nito. Ngumisi ito. Danica, nice to see you again. Mapang-insulto nitong sabi. Totoo ba ito nakikita niya na si Ivan nga ang nasa kanyang harapan? Isang bilyonaryo at matagumpay na negosyante. Pagkapasok ni Ivan, kitang-kita niya ang gulat sa mukha ni Danica nang makita siya. Makikita rin ang paghanga sa mukha nito. Kaya naman, binati niya na ito agad. Please, have a seat, Mr. Morales. Anyaya nito ng makabawi. Ngumiti siya at lumapit sa mesa kasama si Leo. Nang makaupo silang lahat, napatingin siya sa kasama ni Danica. Nakatitig ito sa kanya. Tumikhim siya kaya agad din itong nag-iwas ng tingin. So, let's start the meeting? Sabi niya. Tumango naman sa Danica at nagsimula na sila sa mga dapat pag-usapan. Akala ko ba gusto mo siyang pahirapan? Bakit ganun ang sagot mo? Ayaw mo na ba? Tanong ni Leo kay Ivan nang nasa kotse sila at pabalik na sa kumpanya. Sabi niya pag-iisipan muna niya at mamayang gabi nito malalaman ang sagot. Actually, may balak siya at mamaya niya iyon gagawin. Ngumisi siya. Nakita iyon ni Leo. Natawa ito. Mukhang may plano ka. Tudyo nitong tanong. Natawa na rin siya. Yes, meron nga. Gusto kong iparamdam sa kanyang sakit na nararanasan ko noon. Kung paano ako bumangon. Determinado niyang sabi. Gusto niyang ipamukha dito kung sino na siya ngayon. Kapag naiisip niya noon sa Danica ay mas pinagbubuti niya ang pag-aaral.
Sobra siyang nasaktan at nagdusa sa ginawa nito. Gabi-gabi siyang hindi makatulog dahil sa pag-iyak. Lalaki siya pero si Danica lang ang naging dahilan para umiyak siya. Biglang sumagi sa isip niya ang nagbigay sa kanya ng full scholarship. Confidential kasi iyon kaya hindi pwedeng malaman ng kung sino. Simula nang maging full scholar siya ay hindi gaanong nahirapan ang kanyang ina. Kapag may time siya, bibisitahin niya ang universidad kung saan siya nagtapos ng kolehiyo at aalamin kung sino ang tumulong sa kanya upang mapasalamatan man lang niya. Matapos makapag-dinner, nagtungo na siya sa 2-story house na pag-aari ni Danica. Doon niya nagagawin ang balak niya. Marami siyang koneksyon kaya hindi na niya kailangang tanungin pa kay Danica kung saan ito nakatira. Nang makarating doon, bumaba siya ng BMW at nag-doorbell. Ilang sandali lamang ay lumabas na si Danica. Gulat ang makikitang ekspresyon sa kanyang mukha. Ivan. Bulong niya pero narinig niya lalo at hindi naman malayo ang gate sa bahay. Good evening. Bati niya nang makalapit ito. Good evening din. Ganting bati nito habang inilalagay ang susi sa padlock. Pasok ka. Paanyaya nito nang mabuksan nito ang gate. Pumasok naman siya. Sa'yo to? Tanong niya, tumango siya. Oo. Narito na rin si Dad at Ma'am. Yung bahay namin dati ginawang bahay bakasyonan na lang. Dito ko na lang sila pinatira para nababantayan ko sila lalo at may sakit sa dad. Mahabang paliwanag nito. Hindi niya maiwasang humanga rito dahil sa ganda ng kalooban nito. Iilan na lang ang babaeng ganyan. Yung iba ay pinagpaalaga sa iba. Maupo ka. Kukuha lang ako ng merienda natin. Sabi ni Danica nang makapasok na sila sa loob. May sakit ang dad mo? Hindi niya napigilang itanong. Yes. Tugon nito. Ganoon talaga siguro kapag may nagawa kang mali, kakarmahin ka. Hindi niya napigilang sabihin. Natigilan sa Danica at tiningnan siya. Pardon me? Tama ba ang pagkakadinig ko? Tanong nito. Naniningkit din ang mata nito na katunayan na galit ito. Diba totoo naman? Siya ang dahilan kung bakit tayo naghiwalay. Dahil mas sinunod mo siya. Mas pinili mong sundan ang iyong ama kaysa magtiwala sa akin. Wala naman tayong ginagawang masama, diba? Bakit? Dahil ba mahirap ako? Danica, nakikita mo na ba ako ngayon? Lahat ng ginawa mo sa akin noon ay hanggang ngayon ay naririto pa sa puso ko. Ang sakit, Danica. Hindi niya napigilang sabihin. Iyong kinimkim niyang sama ng loob ay nasabi niya ngayon. Ginawa ko lang kung ano ang tama, Ivan. Kailangan natin mag-aral ng mabuti para sa kinabukasan natin. Paliwanag nito habang nakatitig sa kanyang mga mata ng buong pagsuyo at pagmamahal. Natawa siya. Ang sabihin mo, sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi mo siguro ako ganun kamahal. Kitang-kita ni Ivan ang sakit na rumehestro sa mukha ni Danica dahil sa mga sinabi. Hindi niya alam pero nasasaktan siya. Dahil nasasaktan ito pero pinatatag niya ang puso niya. Nag-iwas ito ng tingin pero nakita niya ang luhang dumadaos-dos sa mga mata nito. Pinunasan nito iyon at humarap ulit sa kanya. Kung ang dahilan ng pagpunta mo rito ay para ipamukha sa akin ang pagkakamali ko, umalis ka na, Ivan. Please, pagod ako at madaming iniisip. Huwag ka nang dumagdag pa. Sabi nito sa nakikiusap na tinig. Naawa siya bigla kaya tumalikod na siya at naglakad patungo sa pintuan. Pagod nga talaga ito lalo at may problema ang kumpanya nila. Pero bago siya tuluyang makalabas, nagsalita ito. Tama nga ang naging desisyon at ginawa ni Dad dahil naging successful ka. Thanks to Dad. Wika nito at tumalikod na saka nagtungo sa kusina. Siya naman ay natulo sa kinatatayuan. Ano ang ibig sabihin nito? Sir, gusto ko pong malaman kung sino ang nagbigay sa akin ng full scholarship. Pakiusap niya sa dean, head ng universidad. Huminga ito ng malalim. Pasensya na iho pero confidential. Tugon nito. Pero gusto ko pong makilala siya. Gusto ko siyang pasalamatan sa ibinigay niyang oportunidad para sa akin kung sakaling buhay pa siya ngayon. Pakiusap uli niya. Tinitigan siya ng dean at bumuntong hininga. Okay. Anong year ka ba graduate? Tanong nito. Sinabi niya ang year niya at ang pangalan niya dati.
Alam din ng Dina, isa na siyang CEO lalo at kilala na siya pero ng mga sandaling iyon ay iba ang sadya niya, hindi para purihin siya. Nakita ko na, sabi nito. Bigla siyang na-excite sa kaalamang malalaman niya na ang taong nasa likod ng tagumpay niya. Sino po? Tanong niya. Tiningnan siyang muli. Danilo Estranyo, iho. Siya ang tumulong sa'yo. Sabi nito na ikinatigil niya. Ang ama ni Danica ang nagbigay sa kanya ng full scholarship. Pero bakit? Hindi ba galit ito dahil naging kasintahan niya si Danica ng palihim? Naguguluhan siya, kaya ang mabuti pa ay puntahanan niya ito. Matapos makapagpaalam ni Ivan sa Dean ay nagtungo na agad siya sa kanyang sasakyan, saka sumakay. Pinasibad niya iyon patungo sa bahay ni Danica. Tiyak na wala roon ang dalaga, ayos lang. Ang mahalaga makausap niya si Mrs. Estranyo o mismong si Mr. Estranyo. Kung alam ko lang, nagsisisi niyang sabi. Huminga siya ng malalim nang marating ang 2-story house. Lumabas siya ng sasakyan at pinindot ang doorbell. Ilang sandali pa ay lumabas si Mrs. Estranyo. Natigilan ito nang makita siya. Ivan Morales? Paniniguro nito. Ngumiti siya. Ako nga po, ma'am. Tugon niya. Agad itong lumapit sa kanya at binuksan ang gate. Ikaw pala yan, pasok ka iho. Wala dito si Danica. Paanyaya at pagbibigay alam nito. Hindi po siya ang sadya ko. Pwede ko po bang makausap si Mr. Estranyo? May gusto lang po akong sabihin sa kanya. Sabi niya habang titig na titig sa mga mata ng ginang. Ngumiti ito. Ngiti na masaya at walang galit. Tumango ito. Sure. Gising siya kaya makakausap mo siya. Tugon ito saka nagpatiuna ng maglakad. Sumunod naman siya rito. Ivan? Ikaw si Ivan Morales? Tanong nito. Tumango siya. Tumawa ito ng mahina. Malalaman sa pagtawa nito na may iniinda itong sakit. Hindi kita namukhaan. Ang gwapo mo eh. Kamusta ka na? Puri nito na ikinangiti niya. Salamat po sir. Eto, ayos lang po ako sir. Magpagaling po kayo. Sabi niya, hinang-hina na ito at halos patpati ng katawan. Tito Dan na lang iho. Ayos lang sa akin. Sabi nito. Ngumiti siya at umupo sa upuan na naroon. Mataman lamang na nakamasid sa kanila si Mrs. Estranyo na may ngiti sa mga labi. Sige po. Pagsang-ayon niya na may masuyong ngiti. Tumikhim siya. Narito po ako para personal na magpasalamat sa inyo sa tulong na ibinigay ninyo sa akin noong ako ay nag-aaral. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob. Sinsero niyang sabi sa kahinawakan ng kamay nito. Ngumiti ng matamis ang matanda saka siya pinakatitigan. Deserve mo iyon, iho. Pinaghiwalay ko kayo hindi dahil sa ayaw kita, kundi dahil para sa kinabukasan ninyo. Kung para kayo sa isa't isa ay ibinibigay kayo ng Diyos sa isa't isa. Tingnan mo, ang laki ng pinagbago mo, ang layo na rin ang narating mo. Masaya ako dahil naging parte ako ng tagumpay mo. Madamdamin itong pahayag habang mahigpit na nakahawak sa kamay niya. Tumingin siya kay Mrs. Estranyo at ibinalik ang tingin kay Mr. Estranyo. Muli, maraming salamat po. Kailangan ko pong bumawi kay Danica. Bilang gante, ay tutulungan ko po siya na maibangon ang kumpanya ninyo, sir. Determinado niyang sabi. Sinabi niya sa mag-asawa ang dahilan kung paano naging Morales ang apelyido niya. Ang kanyang ina na namamasukan kay Fernan Morales, isang byudo. Nagkamabutihan ang dalawa at nagpakasal. Ginamit ni Ivan ang apelyido nito dahil anak sa kanyang ina sa pagkadalaga. Hindi pinanagutan ang kanyang ina ng nobyo nito. Kaya nagpapasalamat si Ivan dahil itinaguyod siya nito. Maswerte ka sa iyong ina. Komento ni Kami, ngumiti siya. Tama po kayo kaya deserve po niya maging masaya. Sabi niya. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon ay nagpasalamat na siya sa kaumalis. Kailangan na niyang gawin ang ipinangako niya sa mag-asawa, ang tulungan ang mga ito at si Danica. Napahilot sa sentido si Danica nang mag-review ang report ng Finance Department. Short ang budget nila para sa muebles na ipapadala sa ibang bansa. Napasandal siya sa swivel chair at ipinikit ng mariin ang mga mata sa kabumuga ng hangin. Saan na naman ako pwedeng humiram nito? Nanghihina niyang tanong. Gipit na siya.
3 bangko na ang nautangan niya at ngayon ay hihiram na naman siya. Kahit papaano kalahati sa utang nila ang nabayaran na niya sa unang bangko. Aabutin na sana niya ang telepono para tawagan ang general manager ng bangko nang may matanggap siyang mensahe sa kanyang cellphone. Morales Enterprise Bank, transfer you. Nanlaki ang mga mata niya nang mabasa ang halaga ng i-transfer sa kanya. Si Ivan ba ang may gawa nito? Malamang. Pero bakit? Hindi ba galit siya sa akin? Tanong niya sa sarili. Aminin man niya sa hindi, masaya siya dahil tinulungan siya nito. Sa totoo lang, napagtanto niya na mahal pa rin niya ito. Ito ang dahilan kung bakit wala siyang naging kasintahan simula noon. Biglang nagring ang cellphone niya. Kinuha niya iyon at tiningnan. Si Ivan ang tumatawag. Bumilis ang tibok ng puso niya ng mga sandaling iyon. Hello? Sabi niya nang masagot niya ang tawag. Na-receive mo na ba? Tanong nito sa malamyos na tinig. Napapikit siya. Na-miss niya na ito. Tumango-tango siya na para bang nasa harapan niya ang kausap. Oo, thank you. Huwag kang mag-aalala. Malaki ang magiging shares mo sa kumpanya. Pagbibigay alam niya. Hindi naman shares mo ang hangad ko, kundi ang tulungan ka. Higit sa lahat ang makuha muli ang puso mo. Pagtatapat nito, nanlalaki ang mga mata niya nang marinig mismo sa opisina niya ang tinig ng binata. Napatingin siya sa pintuan at nakita roon si Ivan na nakatayo at nakatitig sa kanya. Napaawang ang kanyang labi. Ibinaba niya ang cellphone. Ivan. Mahina niyang sambit sa pangalan ng binata. Naglakad ito palapit sa kanya habang magkahinang pa rin ang kanilang mga mata. Lumabas siya ng mesa at hinarap ito. Naiwan pala niyang bukas kanina ang pintuan dahil na rin sa dami ng kanyang iniisip. Huminto ito, ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Akala ko nakalimutan na kita. Akala ko galit ang nararamdaman ko pero hindi pala. Tinatakpan ko lang ng galit ang damdamin ko para sa iyo, Danica. Nasa loob ng 10 taon. Ikaw lang ang minahal ko. Dapat nga ako magpasalamat dahil ikaw ang naging inspirasyon para magtagumpay. I'm sorry, Danica. Madamdamin itong sabi. Kitang-kita niya ang luhang dumaos do sa pisngi nito. Pinunasan niya iyon. Kalalaki mong tao, umiiyak ka. Biro niya na ikinatawa nito. Natigilan siya nang hawakan nito ang kamay niya. Nagkatitigan sila. Sabihin mo sa akin na mahal mo rin ako, Danica. Pakiusap nito. Ngumiti siya at tumango. Oo, mahal din kita. Mahal na mahal. Gaya mo, ikaw lang ang minahal ko sa nakalipas na 10 taon. Ikaw lang at wala nang iba. Salamat at bumalik ka. Ngumiti ito at hinaplos ang kanyang pisngi. Dahil tayo ang nakatadhana para sa isa't isa, may mga dahilan kung bakit nagkaroon ng problema ang kumpanya niyo para pagtagpuin ulit tayo. Sagot nito. Kaya nga salamat sa malaking halaga na ipinahiram mo sa akin. Malaking tulong na iyon. Sincero niyang sabi. Hinalikan nito ang kanyang noo. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Ayusin natin ang mga dapat ayusin na problema ng kumpanya mo. Nandito lang ako para sa iyo. Sabi nito na naging dahilan para maluha siya at mapaiyak. Niyakap siya nito. Thank you, Ivan. Sabi niya at hinarap ito. Kinuha ni Ivan ang panyo sa bulsa nito at pinunasan ang luha niya. I love you, Danica Estraño. Punong-puno ng pagmamahal nitong sabi. I love you to Ivan Morales. Nang mga sandaling iyon ay masaya sila. Ipinagtapat din ni Ivan kay Danica ang naging pagbabago ng buhay niya. Makalipas ang 6 na taon, kasal na rin sina Ivan at si Danica at biniyayaan sila ng kambal na anak. Kambal na lalaki. Narito siya ngayon sa lapida ng kanyang ama kasama ang asawa at ang kambal. Nasa bahay ng kanyang ina at nagluluto ng handa. Birthday kasi ngayon ng kanyang ama. Umupo siya sa harap nito. Dad, happy birthday. Salamat sa sakripisyo niyo para sa akin. Sa pagbibigay ng magandang kinabukasan sa akin. Ipinapangako ko po na magiging mabuti akong ina sa mga bata. Magiging mabuting asawa kay Ivan. Gagawin ko po ang lahat para sa kumpanya. Palalaguin po namin ito. Kasama ko po si Ivan sa pamamahala kaya sigurado po na magiging matagumpay po ito. Buong damdamin niyang sabi at hindi napigilan ang mapaluha. Pinunasan niya iyon gamit ang hawak na panyo. Sumunod naman si Ivan.
Nagpasalamat ito at nangako na aalagaan siya at ang mga anak nila sa abot ng kanyang makakaya. "Hello Lolo, love po namin kayo." Sabay na sabi ng kambal na sina Denver at Ivis. Nagkatinginan sila Ivan at napangiti. "Love din kayo ng lolo ninyo," sabi niya. "Sayang naman, hindi namin siya na-meet mama," sabi ni Ivis. Binuhat niya ito. "Ayos lang yan, nandito pa naman si lola ninyo. At dahil birthday ni lolo nyo, may handa sa bahay kaya pupunta na tayo ngayon." Masigla niyang sabi. "Yehey!" Sigaw ng dalawang bata. Ibinaba niya si Ivis. Pagkababa niya ay tumakbo ang dalawa patungo sa sedan. Natawa na lang silang dalawa ni Ivan. "Nakakatawa naman ang kambal," komento ni Ivan. Tiningnan niya ito at nahuling nakatitig sa kanya. Inirapan niya ito. Mana sa iyo eh." Pang-aasar niya na ikinatawa rin ito. Hinapit siya nito palapit sa katawan nito. Napangiti siya sa ginawa nito. Hindi pa rin talaga ito nagbabago kahit sa paglipas ng mga taon. Sweet at caring pa rin ito. "I love you." Madamdamin itong sabi, ngumiti siya. "I love you too." Bibigyan na sana siya ni Ivan ng isang dampinang halik sa labi nang makarinig sila ng sigaw galing sa kambal. "Mama, Papa, tara na. Gusto na namin pumunta ni Denver kina Lola." Pagrereklamo nito. Natawa silang dalawa at magkahawak ang kamay na nagtungo sa kotse. Hindi maiwasang tingnan ni Danica ang asawa. Napakaswerte niya dahil bumalik sa kanya ang lalaking labis niyang minahal. At ngayon, kasama niya na ito pagtanda.